Isang masaya at mapagpalang araw po ng linggo, mga suking tagapakinig. Ngayon po ay April 1, 2012. Ito po ang inyong lingkod, si Mr. Equalizer, Dan Sulueta, ay nag-aanyayang samahan kami sa isang oras ng makabuluhan at masayang talakayan, balitaan at mga tsikahan. Dito po sa inyong paboritong radio station, DWAD 1098 kHz. Kami po ay member ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. At tulad ng dati, medyo maaga si partner ngayon, no? Pero si engineer wala, no? Narito ang aking partner at katoto, batang bata, habuli ng mga chicks dahil sa utang. Idol ng mga kalakihan. Delikado. Tinaguriang hidden ko ng media. Batikang kolumnista, Mr. Katoto, Paski Natividad. Narinig niyo mga katoto, background pa lang. Talagang iiduluhin nyo na. Sana makita niyo ng personal si Mr. Pascual Natividad. Magandang hapon po sa ating mga suking tagapakinig, mga katoto. Ngayon po ay nasa programa naman tayo ng Talakayang Pinoy sa DWAD 1098 kHz. At sana'y manatiling nakatuon ang inyong talapitan sa aming programa upang sa gayon ay sa loob ng isang oras maringgan nyo kami ng napaka-sariwang balita at ulat tungkol sa mga issue sa ating bansa. Magandang hapon po sa inyo ulat. Baka nakakalimutan kong introduce yung kon eh. Talaga tato? Yun talagang kung saan ka nakilala eh. Ikaw ang original talaga na Serex ng Pilipinas. Di ba? Okay. Magdagdagan ang kaibigan natin. Okay. Salamat, Katoto. Kaya mga kababayan, dyan lang po kayo. Patuloy na tumutok dito sa Talakayang Pinoy! Paring John Carlos, no? Baka gusto mo paring umupo dito. Dito ko muna, katoto. Oo. At masusubaybayan rin po nyo kami sa internet. I-search nyo lang kami sa Talakayang Pinoy at presto! Lalabas na po yan, ha? At i-add nyo kami sa Facebook, Dan Sulueta, Talakayang Pinoy. At magbigay po kayo ng mga mensahe. Babasahin po namin dito sa aming programa, live. At kung gusto po ninyong makipagtalakayan, ay pwede rin kayong tumawag dito sa aming himpilan sa mga numerong 531-2660, 531-6774, o kaya ay mag-text sa smart number 059-31600. Ulitin ko, 059-31600. Okay. Wala pa si engineer. Nag-text ba, partner? Wala pa, katoto. Okay. Pabatiin mo natin ating kaibigan, si John Carlos. Magandang hapon po sa inyong lahat, lalong-lalo na dito sa mga suking tagapakinig ng programang ito. Diyan lang po kayo, sigurado marami tayong matututunan. Thank you, para John. Correct ka dyan, katoto. Paringil, yung ating bagong yung grupo natin. Ano nga ba yan? Talakayang Pinoy, no? Pwede po kayo mag-commentor yan. Open po yan. Group, natawag dito? Facebook. Group Facebook. So, tingnan po ninyo sa Facebook, Talakayang Pinoy. Marami po tayo mga kasama yan. Magaganda po mga komento. Makikita po ninyo. Okay. Okay, bati muna, no? Okay, happy birthday sa aking high school classmates na sina Elisis Galvante, no? Birthday niya ngayon, no? Edith Cabungcal Santiago, Vice President to ng Globe Telecoms, ha? Big time to. Big time. Alam mo kung saan kami kahapon, nag-lunch. Parang ang yaman ng pakiramdam ko eh. Doon sa mayaman, doon sa bundok sa Bicalamba, Ayala Greenfield Estate.
maganda May golf course. Maganda yung sponsor yan, katoto. Hindi ko medyo hindi ko nga hindi ko ba nakalabit kahapon tungkol doon. Dapat nagpa-sintabi ka. Oo nga eh. Medyo maganda yung usapan kahapon, mga ano to, classmates eh. Si Cora Baranan Garcia, ano naman to, isang professor sa Caloocan. Sa Caloocan University. No, magdiriwan na ng birthday to sa Biyernes Santo. O di maraming karne to. Biyernes Santo. Oo. Saya, Okay. Ayos yung reunion namin kahapon eh. At kay Kabayang Melo Del Prado, ito parang Melo, birthday noong March 29, belated happy birthday parang Melo. At saka congratulations nga pala doon sa aming kababayan, si Bigel, no? At nag-third place sa Pinoy Big Brother. Okay? Oh. Isang taos puso pakiramay sa aking kaibigan si Albert Toto na pagpanaw ng kanyang misis na si Flora noong nakaraang linggo. Magandang hapon din sa kay kapatid na Cooper Kahulugan, isang kasama at ibigan natin dyan sa media. Isang ano to, no? Faith healer at saka psychic ito si Cooper. Pwede kayo magpahula dito. Oo. Ayos Kung kailan niya yaman. Oo, bukod doon. Yung misis mo nga, gusto ko isama ron eh. Para mahulain. Ako mahula ako. Kailan ako babawasan ng bilang. At yung mga pisang ko dyan sa Floodway, si Marcelo Permejo, si Lino Permejo, si Ate Inday, si Ate Mer, si Ate Elby, si Kuya Boy, si Utol Hoben, Ate Marlene, maligayang pakinig sa inyo. Si Ate Merna, dito Proclaro sa San Antonio, Makati. Si Linda at Boy Ray sa Basampalok, pinsan ko rin yan, no? Of course, si Paring Oka, si Mansigondo, si Paring Buboy sa Olympia, Makati. Sa kapatid ko si Ate Baby at ang mga pamangking ko dyan sa Bacood. Si Paring Danny Horado at Linda Spiras. Baka nakikinig to si Gilbert Lopez, lagi nagpapabati sa akin to dyan sa Sukat, Muntinlupa. Of course, yung mga kasama natin sa Action Rescue Group sa Makati at saka sa Montalban. Magandang hapon, maligayang pakinig sa inyo. Okay, Father, ko naman. Paspas lang. Wala to. Mabilis. Babatiin ko lang yung paborito natin sa kusina, si Alex, ating kasama sa Bureau of Customs. Pwede natin kunin yung sponsor na. Malamang, kamabati natin ito, baka madali. Magandang hapon, Alex. Ang boss niyang si Nats Gamboa. Mga suki natin sa tagapakinig. At binabati din natin itong pinagdiwang na 24 taon ng Custom Police, Enforcement and Security Service ng Bureau of Customs. Yung mga tumanggap ng parangal, katulad nila Major Ramon Policarpio. Sila bilang District Office of the Year. Si Major Biting, District Commander of the Year. At itong si Paul Datona na Special Agent of the Year. Itong si Major Biting, Major Francisco Ticoy Gutierrez, Staff Officer of the Year. Yan po mga katoto ang mga pinarangalan sa araw ng police, kaarawan ng police ng Bureau of Customs. Itong, of course, si General Alinio, huwag natin kalimutan si George Alinio. Siyempre. Magiting natin kababayan yan. Siyempre, saka si Toto Swansing, ang kanilang Deputy Commander for Enforcement Group. Deputy Customs Commissioner for Enforcement Group. Okay. Wala? Wala na. Engineer. Ay. Ikaw naman, mukhang hinihingal-hingal ka pa. Potopinis. Magandang hapon sa ating tagapakinig. Yung mga taga-Galalan, Laguna sa may Sierra Madre. Yung mga graduates nung March 29, congratulations. Si OIC, si Mr. Greg Silang, si Ma'am Kailar ng principal at saka si Ma'am Pilipina Sinete, yung head teacher na nag-imbita sa amin doon nung araw pa para tumulong doon sa community na yon. At of course, yung mga
taga Boracay kasi nandun tayo nung March 30. Ba. Oo, Wala kaming kaalam-alam dyan, ha, partner, ha? Ang bilis ang pangyayari, mga kasama. Ang daming mga tao doon, parang Alam mo naging kubaw. sa isang linggo, hindi mo alam kung saan nandun to si engineer. Eh. May meeting kasi doon yung SAA Steering Committee. Alam mo yung SAA, yung Electrical Safety Enforcement and Awareness. So doon nag-meeting special. At saka meron ding conference ang mga electrical engineers saka master electricians sa Western Visayas. Kaya nandun sa Boracay. Talagang, gala ka na gala. Ito, matindi. Kahapon, mga kasama. Basta libre pa masahe, wala problema. Kahapon, nandyan naman kami sa South Sembo, Makati, katabi ng Barangay Pitugo, at nagkaroon ng joint OP, operation ng Pugadlawin Quirino at saka yung Mad Dog Motorcycle Club. At ito, Operation Tuli at saka Dental Vision. So marami rin natulungan, mga kulang-kulang 500 ng mga pasyente. Ayun, magandang hapon sa mga taga Makati. Sana, nasama mo na si partner doon. Para Once and for all, matapos eh. para siya yung Toto, classmate, di ba, ano ka? Nagmumura na naman si partner. German ba sa'yo, ano? Hindi ka Toto, yung mga tinuli ba, ilang... 500 bata ang Hindi, kulang-kulang 200, mas maraming binunutan ng mga sirang itinuli ko konti lang. mas kukunti. Kala ko kasama si Neil tsaka si Naman. Kaya nagpapasalamat tayo dun sa mga volunteers natin, mga doktor, saka nurses, saka mga dentists. Okay, yun lang. Sige, Thank you. Punta tayo sa ating importante, yung pangalawang bahagi natin programa. Ang oras ay alas 4:13. Ito, palaspas ngayon ha, partner ha? Araw ng palaspas. Kaya itong ating babasahin ngayon ay may kinalaman doon sa araw ng mga palaspas. Yan. So, kung saan ay ang Panginoong Jesucristo ay pumasok sa Jerusalem at sinalubong siya ng mga mamamayan ng Jerusalem, no? Ito yung tinatawag na sa Kastila ay Domingo de Ramos. Ang Ramos pala sa English ay branches. Kaya Domingo de Ramos. Branch. Branch. Sanga, Halaman. Halaman, no? Kaya Domingo de Ramos, no? Kanina, aga, ano pa, ang aga ng palaspas, no? Alas 6 pala, nagpaparada na. Kagabi pa lang, doon sa MOA, si Elsa na yung nagsimula ron eh. Iniba yung oras. Alas 12 ng ating gabi. Kaya nagkabuhol-buhol yung eh. Mm-hmm. Yung traffic, ang laki-laki. Dito alam mo, sa araw ng, sa palaspas, no, maraming mga ano rin, akala nung iba, yung palaspas iga, pangontra sa ano yan, sa mga aswang, no, sa kulog, kidlat, no? Pagkatapos Lalagay sa bintana, no? Lalagay sa pintuan, panakot siya pangontra sa mga masamang espiritu, no? Hindi makapasok sa kulong. Hindi naman, kanina, nasa inquiry, no, hindi totoo yun. Yan ay simbolismo lang, no? Ang araw ng palaspas. At saka yung palaspas na yun pala, yun yung sinusunog, para yung gagawing abo sa Ash Wednesday. So yung mga palaspas na nakarang taon, yun ang susunugin, tapos yun ang i-cross sa ating mga Ginagawa ng isenso yata, Hindi mo gano'n, ano to? Insenso? Isenso, yung Hindi, iba naman yung insenso. pinapaamoy sa mga masamang espiritu. Hindi yun. Iba naman yung insenso, no? Okay, basahin na natin, ha? Okay. Ito yung Mateo 21, ang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Okay. Malapit na sila sa Jerusalem, pagdating nila sa Bethpage, sa bundok ng mga olibo, pinauna ni Jesus ang 2 alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita niyo roon ang isang inahing asno na nakatali kasama ang kanyang bisiro. Ang asno pare, parang maliit na Bisiro nga. Yung bisiro, kaya bisiro, no? Bayong maliit. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hindi nakikibo yon. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Sabihin ninyo sa lungsod ng Sion, masdan mo, dumarating ang iyong hari. Siya ay mapagpakumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro ng isang asno. Lumakad niya ang mga alagad at ginawa ang inutos ni Jesus. Dinila nila ang inahing asno at ang bisiro. Isinapin nila sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus.
Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan, ang iba na may pumutol ng mga sanga ng kahoy at inalatag din sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Mabuhay ang anak ni David! Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos! Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazaret, Galilea. Sagot naman ng karamihan. Dumako tayo sa Mateo ito. Okay, susunod hanggang 12 hanggang 18, no? Pumasok si Jesus sa templo, pinagtabuyan niyang palabas ang mga nagbibili at namimili roon at pinagtauban ang hapag ng mga mamamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Sinabi niya, nasasaad sa kasulatan, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan. Ngunit ginagawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. May mga bulag at mga pilay na lumapit kay Jesus at kanyang pinagaling. Nagalit ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na makita ang mga kababalaghang ginawa niya at ang mga batang sumisigaw sa loob ng templo, Mabuhay ang anak ni David! At sinabi ni Jesus, naririnig mo ba ang sinasabi nila? Naririnig ko, tugon ni Jesus. Hindi pa ba ninyo nababasa ang ganitong pangusap sa kasulatan? Mula sa bibig ng mga sanggol at mga pasusuhin ay pinamumutawi mo ang wagas na papuri. Umalis si Jesus at lumabas ng lungsod patungong Betanya, doon siya nagpalipas ng gabi. Yan po ang magandang balita mula sa ating Panginoon. Praise So, the Lord. okay. Panginoon. So, kayo partner, no? Nung araw, di ba? Nung kabataan natin, pagka mahal na araw, talagang tahimik eh. No? Yung linggo, medyo okay pa yan. Pero Lunes Santo, ang nanay ko nagagalit pagka tumatawa kami, no? Naglalaro. Oo, naglalaro. Gusto nila na isang sulok lang kami. Masyado seryoso yung matatapos Oo. ng araw. At saka bawal maligo. Oo, kaya... So, isang linggo kami hindi naliligo eh. Bawal magputol ng kuko. Pagka malaking arabiyan ko, Di ba yun? Pero ngayon parang ano na eh, no? wala. Oo, hindi mo na namaramdaman na talagang... Dati, isang linggo pa lang bago mag-Lunes Santo, may mga pabasa na dyan. Oo, pabasa, Pasyon, tapos di ba? ang radyo. Oo. Wala yan, patay lahat mula Lunes Santo. Oh, seryoso talaga. O, ang siguro Lunes, Martes, may mga drama sa radyo, no, tungkol sa Panginoon. Yun ang pinapakinggan ko. Pero ngayon, hindi eh. Lahat ng palabas eh. Pero, Biyernes Santo na nga. Oo. Wala Oo. na rin ano eh. Wala nang pangilin eh. Lahat na ng ano, di ba? sa bagay kasi, Masyadong ano, moderno. medyo nahahati na kasi yung ano natin, ano, mga naniniwala, no? Kasi, katulad nga ng ano, no? Siyempre, mga Muslim, di naniniwala dyan. No? Mga Pilipino rin. Katoliko lang talaga, ano, ang nagsiselebrate ito. Makita mo yung mga, ano, mga Koreano, nasa disco pa rin, mga panahon, mga Hapon, di ba? Pero sa atin, siyempre yun ang paniwala natin, no? Dapat nami-maintain natin yung tradisyon na yun. Oo. Pero sa ngayon, unti-unti talagang medyo nawawala na. Nawawala na. Oo. Kasi ang katwira katoto siguro, yung ano, yung marahil nangyari na yan eh. Mm. Di ba? Gugulitain na lang natin, pero huwag Oo. nating seryosohin. Actually, talagang, Di ba? talagang ito ay ginagawa upang nasa-isip uli natin kung ano ba yung paghihirap ng Panginoon, yung ginawang di ba napaka-importante na isinalba niya ang tayo sa kasalanan? Di ba, Engineer? Yan. Oh? Yeah. So, ano ba talaga, ikaw, Engineer, ano ba talaga sa tingin mo ang kahalagahan nito, no? Sa atin, sa buhay natin, itong Semana Santa o mahal na araw? Ito nga yung panahon ng retreat, di ba? Yung Pagmuni-muni. muni-muni, no? Kumbaga, titigil ka at titignan mo yung buhay natin Mm-mm. sa mga nangyayari. No? Na hindi na lang puro negosyo, puro kasayahan o ano pa, di ba? So ito yung panahon talaga na nire-review mo yung mga nakaraan mo. No? Mm. At
makikita mo ano yung mga pagkukulang mo sa kapwa mo, dapat yung pagsisihan natin, no? So, ganun ang paningin ko dyan. Kasi kaya yun nga, napaka-importante no dahil imagine mo, ito yung pinapakita yung ano yung passion ni Jesus Christ So magmula linggo yan hanggang sa kanyang pagkabuhay, di ba? So ito ay dapat ay maging tayo dito. Napaka-sacred nitong mga panahon na ito. Yung iba nasa beach. Di ba? Ano pa lang Basta Huwebes Santo pa lang yan. Merkulis ng gabi. Punong-puno na yung endless. Papunta ng mga beach yan. No? Nung mga nakarang panahon, medyo nadadamay na rin ako Nasama ka na sa outing, ha? Oo, dahil uwi ka ng Marinduque, no? Parang, sa bagay Marinduque, Moriones Festival namin, no? Kagandahan naman doon, talagang sabay na yung pagbi-beach, no? Pagkatapos hapon, punta ka simbahan, mag-ano ka ng mga, ng mga makikinig ka ng 7 palabras, no? So, dapat may bahagi rin ng Panginoon. Although bakasyon niya, kapalibasa tayo busy buong taon sa trabaho. Long vacation, parang lagi nating yung Pasko at Pasko at saka lang ang long vacation natin Mahal na araw Parang we look forward for that yung bakasyon Hindi kung minsan hindi tayo nakakatupad o nakakasunod sa Oo, bagamat ito'y isang simbolismo lang, pero napakaganda kung talagang nasa sa puso pa rin natin. Ito yung kahalagahan ng mga araw na to. Dahil para ito, alalahanin natin kung paano tayo isinalba o niligtas, binuksan ng ating Panginoon ang langit para sa atin. No? Na dati nakasara yan nung hindi pa siya nabubuhay na maguli No? So yung pagkakataon na yun, na lahat ng kasalanan ay nalilis na, nawala na dahil sa Kanya. Okay. So, meron ka ba bang ibang may share partner? So, ibig mo sabihin, buong Semana Santa, nasa bahay ka lang at nagmumuni-muni? O bahay aliwa pa rin? Maganda to ka rin. Nag-text to ang anak kong galing abroad nasa bahay. Naririnig, nakikinig. Nakikinig daw sila. Bati ko rin anak niya. Nagbibiro lang po ako, buti sinabi mo. Kasi nga, yung ito anak ko si Chito, tsaka yung misis niya si Chinchin. Magandang hapon sa inyo, Chito at Chinchin. Natutuwa sila rin sa nangyari doon sa grade ng anak nila, grade 3, si Andrea Ganda, na nagtamo ng second honor sa grade 3. Nagbana kanina yun? Ay, congrats Nagmana siguro sa kanila. Tapos itong pangalawa naman, bagamat hindi naging honor, maganda rin naman. Yung panganay pala, si Allen. Maganda naman ang naging marka. Wala namang kalawit. Puro 80 na mahigit. Pero yung si second honor, talagang 90 talagang mga grades. Kaya magagaling na bata. Congrats. Congratulations. Balikan ko lang ng konti pag-aaral natin. Dito, ito yung parte na nagalit ang Panginoon sa Kristo, diba? Diba? Nakagalit rin pala ang Panginoon sa Kristo. Diba? Kala natin, Diyos... Galit siya dun sa mga nangangalakal dito. which is nangyayari pa rin ngayon, diba? Sa Quiapo, tignan mo. Pare, nagagalit sa mga vendor. Pinagtapunan niya talaga yung Diba? Kaya nga sinasabi, minsan, hindi naman masamang magalit, diba? Pero, ang sinasabi nga, kasi tinatanong sa aming pag-aaral yan, sa aming church, paaralan ng buhay ng tawag namin, masama ba yung magalit? Hindi ikaw masama magalit, sabi ng Holy Spirit. No? Pero, ang importante, yung magagalit ka, na may pagtutuwid. Di ba? Pero nagagalit ka at nowhere na walang masyadong dahilan. Hindi yun ang masama. No? Pero parang nagagalit ka, halimbawa anak mo, pero gusto mo siyang maituwid, yun ang pupwede, no? Basta ang is may pagtutuwid. Yun ang rason. Kasamang dalang napuna ko lang doon sa reading natin na yung ginawa niya na pinagtataob yung mga kalakal.
kung sa present day kung ano, no, pag ginawa mo yun, ikaw isang leader, magagalit na yung mga tao sa'yo. oo. Diba? Kaya, di ko nga maintindihan kung bakit nagawa rin niya talaga, no? Oh, yun ang ano. Kasi gusto niya maitwid. Yun ay talaga ano. Disiplina, So disiplina. yung Panginoon, si Panginoong Jesus, ano rin pala, tao rin siya doon. Tao siya kasi. Sa punto na yun. Kaya nga sinasabi lagi, pag Kasi- gusto tao siya Oo. Kasi hindi natin tatawagin, nagkatawan tao kung hindi siya tao. Oo, Diba? Ito kasi yung panahon na naging tao siya, di ba? Oo. Pinadala siya para to redeem yung kasalanan natin. Oo. Kaya tignan mo yung ginawa niya. Parang tao na galit. Pinagtataob nga yung mga kanay. Kung Diyos siya dyan, sa time na yan, hindi niya dapat gawin yun. Di ba? Oo. Unawain niya, magtuturo lang siya. Oo. Hanggang sa umabot sa punto na isa pa ako sa krus. Oo. Dahil nasa mga kung ano ng mga kasalanan na bininting na sa kanya. Kaya yung nasa kanya yung Paninira. nasa kanya pa rin yung ano no, yung sabi mga kasi sinasabi nga maraming Diyos ang sinasabi na yun ang mga ating naririnig, napapag-aralan no. At hindi lang naman ang Ama ang Diyos, pero ang Ama talaga yung tunay. Kasi may nakalagay na tunay na Diyos. God the Father. Kasi mayroong Diyos na kasi may nakalagay na kasulat dito mga Diyos. Hindi ko lang kailangan nating hagilapin dahil di pa naman tayo ebanghelisto talaga no. Ibig sabihin bukod sa Panginoon natin na Ama na siyang tunay na Diyos, may mga Diyos din. So siguro dito may yun nga hindi natin hindi tayo sanay sa ganitong no, pero ayon lang doon sa ating mga napapag-aralan, di ba? So lumabas nga yung pagkatao ni Rio. At the same time, parang dual personality siya rito. Ito yung pinadala kasi siya ng Panginoong Ama, di ba? So mahirap na Gusto magsalita. niya. Mahirap magmagaling tayo rito na hindi naman na natin masyadong kaya panghawakan o pagtanggol. Pero kasama ba, sa katotohanan, hindi porke tayo Kristiyano, no? Ang nakikita natin, siya kasi yung mayroong dalawang commandment. Siya lang, sa akin. Kasi yung palagay mo sila Buddha, sila Muhammad, iba pa, hindi nila naisipan yung commandments yung dalawa, di ba? Love God, saka love your neighbor. Na yun lang, dalawa na yun. Pag masunod nga naman yun, wala nang trouble sa mundo, di ba? You Love your neighbor, love your enemies, di ba? Love per se is napakaraming love dyan si paring Pasir. Yan. Kaya nga, ito mapupunta talaga sa langit dahil sa punong-puno ng pag-ibig itong taong ito. Ano sabi? Ano ko toto sabi kinuwento ko sa'yo. Yung nagmisa yung pare. Sabi ganun yung mga lalaki at babae makakarating sa langit. Pare Pero yung bakla, sabi hindi makakarating. Oo. Nagprotesta yung isang bakla. Sabi, Father, ba't ako hindi kasali? Sabi ng pare, wala ka sa linya ng makakarating talaga ron. Alam mo, sabi ng bakla, di bali, Father, pag nakita ko yung rainbow, magpapadulas na lang. Hindi para kay Rainbow. Rainbow, narinig ko. Para sa iyo, last week pa yun. Dapat pala inintay natin yung ni Rainbow. Tawag ni Rainbow. Sige, okay. So yun po, no? Purihin ang Panginoon. At Purihin ang Panginoon. magpakabay po tayo ngayong Semana Santa.